Dear Mears, may mga araw na nakakatamad bumangon mula sa kama. Maliban na lang kung may tall, dark, handsome and naked man na naghihintay sa iyo sa kusina para ipagtimpla ka ng mainit na kape bago ka paupuin sa kanyang kanduan at pakainin ng almusal. Napangiti si Sheila sa naging pantasya bago naningkit ang mga ta sa sobrang nakasisilaw na sikat ng araw na lumalago sa windshield ng kanyang kotse. Ang mas nakakalungkot pa ay gumising siya na maganda ang mood. Pero sinira ang araw niya ng tawag sa telepono ng kanyang kapatid para sabihing hindi siya welcome na bisitahin ito at ang pamilya nito sa Cebu. Nasaktan si Sheila sa mensaheng iyon, pero hindi na niya dapat ikagulat. Ano ba ang inaasahan niya mula sa nakatatandang kapatid na anak ng kanyang ama sa unang asawa? Ang kapatid niya na may perpektong buhay sa piling ng asawa nitong may-ari ng isang local TV station sa Cebu at dalawang magagandang anak at buntis pa nga ito sa ikatlo. Noon pa man ay alam na niyang hindi siya welcome sa buhay ng kapatid. Ngayon pa ba siya aasa? Pagkatapos ng napakaikli at nakakadismayang pakikipag-usap kay Luis, ay nakatanggap agad si Sheila ng tawag mula sa ospital. Pinapupunta siya roon kahit day off niya dahil kulang daw sa tao. At syempre pa, dahil isa siyang dedicated nurse, pumayag siyang magpunta. Kahit ang plano niya ay gugulin ang buong araw sa kanyang hardin. Huminga siya ng malalim nang huminto sa traffic light. Hindi niya naiwasang sulyapan ang lalaki na sakay ng katabing sports car. Hindi niya masabi kung anong hitsura ng kabuo ng lalaki dahil ang nakikita lang niya roon ay ang profile nito mula sa mga balikat pataas. Pero kahit iyon lang ang nakikita niya ay mukhang gwapo na ito. Parang naramdaman ang titig niya. Tumingin ang lalaki sa direksyon niya. Nahigit ni Sheila ang hininga. Napakagwapo ng lalaking ito. Kinailangan pa niyang kumurap para masiguro na totoo ito. At habang patuloy siyang nakatitig sa lalaki, automatiko na na-imagine niya ang mukha nito sa hubad na katawan ng isang matangkad at gwapong lalaki na pinantasya na kanina sa kusina. Lihim siyang napahagikgik. Tiyak na hindi siya uubra o ang kanyang kusina sa init na lilikhain ng kanyang imaginary lover. Nang makita niyang gumalaw ang ulo ng lalaki, ay saka na napagtanto ni Sheila na tinanguan pala siya nito. Napatango rin siya bilang tugon. Nang umangat ang mga labi nito sa isang sensual na ngiti, ay dali-dali niyang pinilit ang sarili na tumingin sa unahan. At napagpalit ang traffic light, binilisan na niya ito ang pagmamaneho. Ang huling gusto niyang mangyari ay ang magkaroon ng impresyon ng lalaki na nag-flirt siya rito, kahit gaano pa ito kagwapo. Alam niya na hindi lahat ng nicely wrapped na regalo ay maganda para sa iyon laman. Pinatunayan iyon ni Crawford. Habang binabagtas ni Sheila ang daan patungo sa ospital, ay hindi pa rin nawawala sa isip niya ang ideya na may mga nakatira pala sa Real Quezon na mga lalaking tulad ng nakita niya kanina. Hindi naman sa kilala niya ang lahat ng kalalakihan sa bayang iyon. Pero naisip niya, ang isang tulad ng lalaking lola ng sports car ay tiyak na madaling mapansin. After all, di kalakihang lugar ang Real. At paano kapag nagkita uli sila ng lalaki? Wala siyang oras o interes na makipagrelasyon sa isang lalaki. Ginawa na niya iyon noon at hindi naging maganda ang kinahinatnan. Dahilan kung bakit lumipat siya sa Real mula sa Maynila noong nakaraang taon. Para sa kanya ay bagong simula iyon. Kahit na alam niya na parte lang ng solusyon ang paglipat niya ng tirahan. Nakabuo siya ng konklusyon na ang isang babae ay hindi kailangan maugnay sa isang walang kwentang lalaki para masangkot sa gulo. A woman could do bad all by herself. Siya ang buhay na patunay niyon. Natawa ng mahina si Ezekiel habang pinapanood ang pagharurot palayo ng kotse ng magandang babae na animo re-responde sa isang sunog or something. Hell, hindi siya nag-iisa sa isip-isip niya. Kung sino man nagtatangkang sirain ang reputasyon ng best friend niyang si Bradford, ay medyo sumusobra na nga ang taong yun. Ayon kay Brad, nang makausap niya kanina sa cellphone, tinutuon ng blackmailer ang banta nito. May nag-iwan ng isang sanggol sa pintuan ng Quezon Gentleman's Club na may kasamang sulat na nagsasabing si Brad ang ama. Nadamputin ni Zeki ang kanyang cellphone sa unang ring. Alam na niya kung sino ang caller bago pa niya sagutin. "O Brad, Zeki, nasan ka? Ilang minuto na lang ang layo ko. Aalamin ko ang punot dulo nito. Hindi ko alam kung anong klaseng biro ito sa akin.
Pero sinusumpa ko sa iyo, hindi ko anak ang batang iyon. Tumango si Zeki, at madali ang mapapatunayan ng isang paternity test dahil kumalma ka lang. Walang rason para hindi niya paniwalaan ang kanyang best friend na hindi nito anak ang sanggol. Hindi magsisinungaling si Brad sa kanya sa mga bagay na gaya niyon. Naging matalik sila magkaibigan nung roommates pa lamang sila sa isang dormitoryo sa UP Diliman. Nang matapos sa kolehiyo ay bumalik sa Quezon si Brad para tumulong sa banking business ng pamilya nito. Ang totoo nga, si Brad ang nagbungkahi na lumipat siya sa Real. Napag-usapan nila yon sa kanilang annual all-guys trip sa Macau noong nakaraang taon, pagkatapos niyang banggitin ang tungkol sa pagnanais na umalis na siya ng Maynila at lumipat sa isang maliit na bayan. Yumaman si Zeki at nagkaroon ng magandang reputasyon bilang isa sa mga pinakamagaling na security consultant sa buong Metro Manila. Ngayon ay kaya na niyang tumira saan man ito gustuhin at piliin na lang ang mga kasong gusto niyang hawakan. Si Brad ang nagpakilala sa kanya kay Darius Francisco, isang private investigator sa Real na nagmay-aari ng isang security service na nagkataong naghahanap noon ng partner. Iyon ang nagtulak kay Zeki para magtungo sa Real. Agad niyang nagustuhan ang naturang bayan at nakita niyang isang win-win situation kung makikisosyo siya kay Darius. Pagkalipat nga sa Real ay hindi niya inaasahan na magsisimula ang unang kaso niya bago pa siya makapag-settle doon. At ang unang kliyente niya ay ang best friend pa niya. Pupusta ako na si Abigail ang nasa likod nito. Napukaw mula sa pagbubulay-bulay si Zeki nang marinig ang sinabi ni Brad. Sa kasalukuyan ay may higpit na katunggali ng kaibigan ni Abigail Landicho sa pagiging presidente ng QCC. Wala kang pruweba dyan at sa ngayon ay hindi ko na maiugnay si Miss Landicho sa mga blackmail letter na natanggap mo, Brad. Pero umasa ka na kung may kinalaman siya rito ay ilalantad ko siya. Huwag kang aalis dyan, malapit na ako. Pinatay na Zeki ang kanyang cellphone, saka bumuntong hininga. 5 buwan na ang nakakaraan nang magsimulang makatanggap si Brad ng mga blackmail letter. Niisip niya na kung nalutas agad niya ang kaso noon pa, baka hindi na umabot sa ganoon ang sitwasyon. Wala na sanang sanggol na inabandona sa club. Alam ni Zeki kung ano ang pakiramdam ng maabandona. Kahit 30 anyos na sila, nararamdaman pa rin niya ang kirot sa dulot ng pag-abandona. Kahit hindi siya iniwan ng kanyang ina sa pintuan ng pintuan, iniwan naman siya ng kapatid ng babae at pinagpatuloy ang paglalagalag. 16 na taon pa ang lumipas bago muling nagpakita sa kanya ang kanyang ina. Huling taon na niya noon sa kolehiyo. Nanatili lang ito para malaman kung may tsansa siyang makapasok sa PBA. Itinaboy ni Zeki sa isip ang masasakit na alang-alang iyon at itinutok ang problemang kinakaharap sa kasulukuyan. Kung biro pa rin ang pang-iiwan ng sanggol na babae sa QCC na may kasamang sulat na nagsasabing anak ito ni Brad, hindi yun nakakatawa. At tinitiyak niya na nasa kanila ni Brad ang huling halakhak. Kapag nailantad na nila ang taong responsable sa walang pusong gawaing iyon. Pagpasok ni Sheila sa kanyang palapag sa ospital ay naging malinaw sa kanya kung bakit siya ipinatawag. May 2 nurse na parehong may sakit at nag-uumapaw sa mga pasyente ang AR. May mga tinatrangkaso, meron ding naputulan ng daliri, meron ding ilang minor car accidents. So magtatrabaho ka sa day off mo? Sinuliya pa ni Sheila ang isang katrabaho at saka ngumiti. Si Jill ay isa ring nurse na nakilala niya sa unang araw niya sa Real Memorial at naging magkaibigan sila. Nang lumipat siya sa Real ay wala siyang kakilala roon. Pero ayos lang iyon sa kanya. Sanay siya na mag-iisa. Iyon ang kwento ng kanyang buhay. Sasagutin sana niya si Jill ngunit natigilan siya na makarinig ng matinis na iyak. Ano yun? Paglingon niya ay may nakita siyang 2 pulis na may kargang pumapalahaw na sanggol. Dali-daling sinalubong nila ni Jill ang mga pulis. Anong problema, officers? Tanong niya sa 2 lalaki. Umiling iyong may hawak na sanggol, hindi namin alam kung bakit siya umiiyak. Nagpo-frustrate na sagot nito. May nag-iwan sa kanya sa gate ng Quezon Gentlemen's Club at sinabihan kami na dadalhin siya rito. Narinig na ni Sheila ang tungkol sa Quezon Gentlemen's Club. Binubuo iyon ng isang grupo ng kalalakihan na itinuturing ang mga sarili bilang tagapagtanggol ng Quezon. Ang mga miyembro na yon ay pinakamayayamang kalalakihan sa buong Quezon.
Tumutulong ang QCC sa mga kawanggawa sa komunidad. Salamat sa mga miyembro ng naturang club. May mga bagong cancer wing and real memorial ngayon. Nang kunin ni Jill ang bata ay lalo yung pumalahaw. Sa QCC, bakit naman may gagawa ng ganoon doon? Hindi natin alam kung bakit may mga taong nag-abandona ng kanilang mga anak. Sabi ng pulis na mukhang nakahinga ng maluwag nang maipasa sa iba ang sanggol. Sa tansya ni Sheila ay 5 buwan ang edad ng bata. Pilit na inhihila ito ni Jill. At may sulat na pinasa sa DSWD na nagsasabing si Bradford Prieto ang ama. Nagtaas ang isang kilay si Sheila. Hindi niya personal na kilala si Bradford, pero marami na siyang narinig tungkol sa lalaki. Nagmula si Brad sa isang pamilyang yumayaman sa banking. May pupunta na ba rito ng taga DSWD? Ang tanong ni Sheila. Oo, ang sabi ni Prieto ay hindi kanya ang sanggol. Kailangan magsagawa ng paternity test. Tumango si Sheila. Aabutin iyon ng 2 araw o malamang ay 1 linggo pa. Ano ang gagawin namin sa bata habang hinihintay ang resulta ng paternity test? Tanong ni Jill habang patuloy sa paghihilis sa sanggol na iyak pa rin ng iyak. Iiwan siya rito. Sagot ng isa pang mga pulis. May parating niyang social worker para dalhin ang lahat ng kinakailangan. Walang inilagay sa sulat sa pangalan ng bata. Aalis na kami mga miss. Paalam ng pulis na may karga sa sanggol kanina. Sinukahan ako niyan kaya kailangan ko pang dumaan sa bahay at magpalit ng damit. Paano tong report nyo? Habol niya sa 2 pulis na nagkukumahog ng makaalis. Tapos na at ganang sabi ko may parating na social worker, sabi ng isang pulis bago mabilis ang lumabas ng ospital ang 2 pulis. Anong gagawin natin sa kanya? Nakasimangot na tanong ni Jill. Follow procedure and get her checked out. Baka may medical reason kung bakit siya umiiyak. I-page natin si Dr. Felipe. Teka, ako na magpipage kay Dr. Felipe. Ikaw naman ang kumarga sa kanya. Bago pa makatugon si Sheila ay naipasa ni Jill sa kanya ang bata. Bukod sa mga pagkakataong nagtatrabaho si Sheila sa hospital nursery, hindi pa siya nakakapagkarga ng sanggol. May 2 anak si Luis at buntis na sa 3 pero 2 beses lang niyang nakita ang 5-year-old niece at 3-year-old nephew niya. Ayaw ng nakatatandang kapatid sa nanay niya at siya ang nagbabayad dahil doon. Mas matanda si Luis ng 4 na taon sa kanya at noon pa man ay may determinado nang huwag tanggapin ang ibang anak ng kanilang ama. Palagi niyang idinadasal na sana ay magbago ang attitude ng kapatid pero hindi iyon nangyayari. Nginitian ni Sheila ang sanggol. Bigla na lang itong huminto sa pag-iyak at tumitig sa kanya. Napakaganda ng mga mata nito. Ngumiti pa ang sanggol at lumitaw ang mga biloy sa magkabilang pisngi nito. Napahagik-hik siya. Anong tinatawanan mo, baby doll? Nakakatawa ba ang itsura ko? Ngumiti uli ang sanggol. Ang ganda-ganda mo, baby. All bright and full of sunshine. Tatawagin muna kitang Sunny habang hindi pa natin malalaman ang tunay mong pangalan. Papunta na si Dr. Felipe at kailangan na ako sa 4th floor. Sabi ni Jill, saka mabilis ang tinungo ang elevator. Paano mo siya napatahan, Sheila? Tanong nito, bago sumakay sa elevator. Nakibit-balikat siya at muling sinulyapan ang sanggol na nakangiti pa rin sa kanya. Tingin ko ay gusto niya ako. Mukhang ganoon na nga, sabi ng malalim na medyo paos na boses ng lalaki mula sa likuran nila. Pagpihit ni Sheila ay nasalubong ng kanyang mga mata ang pinakamaganda na yatang pares ng kulay chocolate na mata na nakita niya sa isang lalaki. They were bedroom eyes, iyong tipong nagpapaalala sa iyo ng silken sheets at passion. Ngunit hindi iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang mga matang iyon. Nalaman agad niya kung saan nakita ang mga iyon nang igala niya ang tingin sa features ng lalaki. Lumihistro ang rekognasyon sa titig nito nang makita rin ang kabuuan niya. Ito ang sexy at gwapong driver ng sports car na nakatabi ng kanyang kotse nang huminto sa traffic light. Ito ang lalaking umiti na mapang-akit sa kanya bago siya humarurot para makalayo rito. Lumalabas na hindi niya nagawa iyon dahil naroroon ngayon ang lalaki, standing before her in a vivid living color. Anong may tutulong ko sa iyo? Ang tanong ni Sheila sa lalaki. Kumurap ito at saka lumunok. Yes, iyang baby na karga mo.
Naningkit ang mga mata ni Sheila at lalo pang nilapit sa kanyang dibdib ang sanggol. Ano ang tungkol sa kanya? Gusto ko malaman ang lahat tungkol sa kanya. Tumas ang isang kilay ni Sheila. Sino ka ba? Ngumiti nang nakakahalina ang lalaki. Zeki, private investigator. Bumuka ang bibig ni Sheila upang magsalita, ngunit bago pa magawa iyon ay mayroon ng malalim na boses ang lalaki na sumabad sa likuran niya. Zeki, anak ng Weteng. Katulong si Brad bilang point guard nung panahon ninyo ang pinakamagandang season ng UP Maroons sa UAAP. May nakapagsabi nga na dito ka na sa Real nakatira. Nakita ni Sheila nang bigyan ni Dr. Warren Felipe ng beer hug si Zeki. Mukhang kilala ng dalawang lalaki ang isa't isa. Habang nakikinig siya sa usapan ng dalawa, ay marami siyang nalaman tungkol sa gwapong estranghero. Oo, lumipat na ako rito 6 na buwan na ang nakararaan, sabi ni Zeki. Nagpasya ako na subukan naman ang buhay probinsya. Kinumbinsi ako ni Brad na okay dito sa Real at nakumbinsi ko naman si Darius na kailangan niya ng partner. Kung ganoon, mag-join forces kayo ni Darius sa Global Securities? Oo, at okay naman yun. So far, mabuting tao si Darius at talagang gusto ko ni sa bayang ito. Ang totoo, lalo ko nagugustuhan dito sa paglipas ng mga araw. Lumipat sa kanya ang tingin ni Zeki habang sinasabi iyon. Nang tumikhim si Dr. Felipe ay sakalang nila naalala na hindi sila nag-iisa. So, bakit ka napadpad dito sa Real Memorial, Zeki? Tanong ni Doc Felipe. At malinaw kay Sheila na naramdaman ng doktor ang interes ni Zeki sa kanya. Yang baby na karga niya, iniwan niyan sa QCC kanina. May kasamang sulat na nagsasabing si Brad ang ama at gusto kong patunayan na hindi iyon totoo. Kung ganoon, sa palagay ko ay kailangan natin pumunta sa private examination room sa bandaroon at suriin ang batang ito, ang sabi ni Doc Felipe. Pagkatapos nga ng pagsusuri ay dineklara ni Dr. Felipe na maayos ang kalusugan ng sanggol. Muling kinarga ni Sheila ang bata at tinitigan ito. Ang ganda niya, hindi ko na ma-imagine na may mag-aabandona sa kanya. Bueno, nangyari na, sabi ni Zeki. Biglang naalala ni Sheila na kasama pa rin pala nila sa silid si Zeki. Tila ayaw ng lalaki na mawala sa paningin nito ang sanggol. Paano ka nakasiguro na hindi anak ni Brad ang bata, Mr. Taperna? 1 o 2 beses ko na rin nakausap si Mr. Prieto at sa tingin ko ay parehong bilugan ang kanilang mga mata. Naningkit ang mga mata ni Zeki. Ganon din ang 1 milyong tao sa Pilipinas. Miss Sheila. Mukhang ayaw nito na nako-question pagdating sa posibilidad ng pagiging ama ni Brad sa sanggol. Minalingan ni Sheila si Doc Felipe. Nabanggit pa nung dumating sa social worker habang ina-examine nyo na ang bata kung ano nangyari kay Sunny? Tanong niya. Nagtas ang isang kilay ang doktor. Sunny? Oo, Doc. Nakangiting sagot niya. Naisip ko kasi na para siyang sunshine nang makita ko kanina. At dahil walang may alam kung ano ang pangalan niya, naisip ko na bagay sa kanya ang Sunny. Mas okay naman yun kaysa Jane Doe. Oo nga, bahagyan tumawa naman si Doc Felipe. Nagtataka rin si Miss Alberto, yung social worker, lalo pa at sinasabi ni Brad na hindi siya ang ama ng bata. Hindi talaga siya, ang sabi ni Zeki. 5 buwan nang nakakatanggap si Brad ng mga blackmail letter. Tinatakot siya ng blackmail na may gagawing gaya nito kung hindi siya magbabayad. Hinimas ito ang batok. Sinabi ko sa kanya na huwag pansinin ang mga sulat habang iniimbestigahan ko siya. Hindi ko naman naisip na gagawin talaga ng kung sinong gago ang mga pananakot. Kitang-kita naman ang nagkamali ako. Para sagutin ang tanong mo, Nurse Sheila, gusto mo nang hintayin si Miss Alberto ang resulta ng paternity test. Pumayag ako na dito muna ang bata habang hindi pa yung lumalabas, ang sabi ni Doc Felipe. Dito? Oo, yun ang pinakamabuti. Maliban na lang kung magkakaproblema si Brad sa pagsasailalim sa test, sabi ni Doc Felipe sabay sulyap kay Zeki. Alam ni Brad na iyon ang pinakamabuti at nakikipagtulungan siya sa anumang paraan sa kanya, sabi ni Zeki. Pero parang hindi naman patas para kay Sunny na manatili siya dito sa ospital. Maayos na maayos ang lagay ng kanyang kalusugan, sabi ni Sheila. Ang sabi ni Miss Alberto ay baka abutin ng 2 linggo bago lumabas ang resulta ng test. Tiningnan niya ng masama si Zeki. Kung anak man o hindi ni Mr. Prieto ang batang ito, siguro naman ay gugustuhin ng kliyente mo na mapabuti si Sunny hanggang sa mapatunayan kung siya na ba ang ama o hindi. Humalikip-kip si Zeki. Kung ganoon, anong suhestyon mo, Miss Sheila?
Oo nga at hindi ideal na manatili rito ang bata, pero ang isa na lang na option ay ang ipasya siya sa DSWD. Kapag nangyari yon ay mapupunta siya sa foster care at maglalaho sa system kapag napatunayan ng hindi ang kliyente ko ang kanyang ama. Napakagatlabi si Sheila sa kawala ng maisagot kay Seki. Baka sakaling umubra ang ideya ko, Nurse Sheila. Kung papayag ka roon, sabi ni Doc Felipe. At kailangan ko ring mapapayag si Miss Alberto. Ano yun? Ilang taon na ang nakararaan ay nagkaroon ng ganyang karanasan ang asawa ng kulig kong si Doc Wenceslao. May nag-iwan ng isang sanggol sa pintuan ni Winona bago pa sila ikasal. Lumaki si Winona sa bahay ampunan kaya ayaw niyang mangyari sa bata ang nangyari sa kanya. To make a long story short, nagpakasal sina Winona at Dr. Wenceslao para maampon nila ang bata. Tumangaw si Sheila. Kung ganoon, anong suggestion mo, Doc? Ngumiti ang doktor. Maging emergency foster parent ka ni Sunny hanggang sa maresolba ang lahat. Naniniwala ako na makukumbinsi ko si Miss Alberto na pumayag. At dahil malaki ang natatanggap na tulong ng ospital na ito at iba pang non-profit organization mula sa mga preto, sa tingin ko ay nakabubuti para sa lahat na gawing top priority ang kapakanan ng bata. Nagulat si Sheila. Ako? Foster parent? Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa isang baby. Hindi mo ako makukumbinsi dyan, Miss Sheila. Ayaw magpahawak ng baby sa iba at you seem to be unnatural with her, sabi ni Seki na nakita mga bentahe ng proposal ni Doc Felipe. At isa kang nurse na sanay mag-alaga ng tao. At kung nag-aalala ka kung makakaya mo ang trabaho mo dito sa ospital at ang baby, sa tingin ko ay pwede kang bigyan ng leave of absence ng ospital habang nasa pangangalaga mo ang sanggol. My client will be more than happy to replace your salary. Magandang ideya yan, pagsasang-ayon ni Doc Felipe. Ako na ang bahala sa chief of staff dito. Ang importante ay ang kapakanan ni Sunny. Sang-ayon si Sheila noon. Pero siya, foster parent, mga gaano katagal ko siyang aalagaan? Tanong niya habang nakatingin kay Sunny. Nakangiti pa rin sa kanya. Hindi lalampas sa 2 linggo kung aabutin man ang ganoon katagal. Sagot ni Seki. Dapat ay lumalabas na ang resulta ng paternity test by the end at malalaman na natin kung ano ang gagawing hakbang. Kinagat ni Sheila ang ibang labi nang abutin ni Sunny ang ilang hibla ng kanyang buhok nang parang pinipilit siyang tumingin dito sa magagandang mata nito. Sa sandaling iyon ay napagtantunan niya na kailangan ni Sunny ng pansamantalang tirahan at siya ang nagbibigay niyon sa batang iyon. Nagangat ng tingin si Sheila at nakita niya ang hinihintay ni na Doc Felipe at Seki ang kanyang sagot. Huminga siya ng malalim. Sige, payag na akong mag-emergency foster parent ni Sunny. Pagkatapos ngang humbarin ang suot na jacket ay sumakay na si Seki sa kanyang kotse. Natutuwa siya na pumayag si Sheila na gampanan ang papel ng foster parent. Sa paraang iyon ay matitiyak niya na naaalagaan na mabuti ang bata habang abala siya sa pag-iimbestiga para malinis ang pangalan ni Brad. Naisip nga ni Seki ang nurse. Napakaganda ni Sheila pero mukhang hindi nito nakikita ang sarili sa ganoon. Nagtaka tuloy siya kung bakit. Wala siyang nakitang singsing sa daliri nito. Nang kausapin niya si Warren, ang tanging na sabi nito sa kanya ay model employee si Sheila. Sobrang maalaga, matalino at maaasahan. Tiniyak din ni Warren na walang asawa ang nurse at kalilipat lang mula sa Maynila noong nakaraang taon. Gayunman, wala naman sigurong masama kung i-background check niya ang nurse para lang makasiguro. Ang huling bagay na gusto niyang mangyari ay ang lumabas si Sheila na tipo ng taong matutukso na ibenta ang istoryang ito sa tabloids. Iyon ang huling bagay na kailangan ni Brad. Umaasa ang best friend ni Seki na wawakasan niya ang bangungot na iyon at iyon ang gagawin niya. Pipihitin na sana ni Seki ang ignition ng kotse ng pagsulyap sa windshield ay nakita niya si Sheila. Naglalakad ang babae sa parking lot patungo sa kotse na nakita niyang sinakyan nito kanina. Tila nagmamadali ito. Nakayurios siya kung saan pupunta ang babae. Kaya umibis siya ng kotse at naglakad ng mabilis para maharang ito bago makasakay sa sariling kotse. Muntik nang mapasigaw si Sheila sa pagkagulat. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tutok ang dibdib sa tanong nito. Tinakot mo ako. Sorry, nakita kasi kita na nagmamadali maglakad. What's the hurry? Huminga ng malalim si Sheila para maibalik sa normal ang tibok ng kanyang puso. Iiwan ko muna si Sunny sa ospital para maghanda ng mga gamit na kakailanganin niya. Kailangan ko ng baby bed, diapers, mga damit at iba pang items.
Bala kong mag-shopping ngayong araw at babalikan na lang siya bukas ng umaga kapag naihanda ko na ang bahay ko. Huminto ito sandali. Ayoko sanang iwan siya. Nagsimula siyang umiyak nang umalis ako. Pakiramdam ko ay inaabandon ako siya. May bahagi kay Seki na natuwa nang malaman ni Sheila ang tipo ng babae na nakakaramdam ng guilt sa pag-aabandona sa isang paslit. Isang ganoon ang kanyang ina. Huminga siya ng malalim nang maalala ang binanggit ni Sheila na kailangan itong mag-shopping ng mga gamit ng bata. Hindi niya naisip ang karagdagang gastos na nadudulot nito sa pag-aalaga ng isang sanggol. Sasamahan na kita, sa ganong paraan ako na ang magbabayad. Nagtaas isa ng isang kilay. Bakit naman gagawin yon? Dahil si Brad man o hindi ang ama at hindi siya, gusto niyang maalaga ng bata at handa siyang maglabas ng pera para anumang pangangailangan ng bata. Hindi nila napag-usapan ni Brad ang bagay na yun pero alam niya na hindi yun magiging problema. Nag-aalala rin si Brad sa kalagayan ng bata. Sigurado ka? Aminado ako na hindi kasama sa weekly budget ko ang baby expenses pero kung kailangan bawasan ko ang savings ko, hindi na kailangan niya. Natitiyak ko na hindi rin papabor kay Brad at gaya ng sinabi ko, matutuwa akong samahan ka at tulungan ka. Huwag na, kaya ko na. Salamat na lang sa offer. No. Really, I insist. Bakit ayaw mong tulungan kita? I'll provide you with 2 extra hands. Pwede nating iwan ang kotse mo rito. May pakiramdam ako na babalik ka pa para i-check si Sunny mamaya. Sa kotse ko na lang tayo. Tumasang isang kilay ni Sheila. 2-seater ang kotse mo. Tumawa si Seki ng mahina. Oo, pero may truck din ako at iyon ang kakailanganin mo para sa baby bed. At para maiuwi ang baby mula rito, kailangan mo rin ng car seat bukas. Napakiling si Sheila ng ulo na tila noon lang naisip ang mga bagay na iyon. Sheila, tumingin dito sa kanya. Fine, Mr. Taberna. Tatanggapin ko ang kabutihang loob mo kung sigurado ka na hindi yun makakaabala sa iyo. Umiti siya, tinitiyak ko sa iyo na hindi gaya ng sinabi ko. Brad would want what's the best for the baby, kahit na hindi niya anak ang batang yun. Tumaas ang kilay ng Sheila. Talagang siguradong sigurado ka ha? Oo, bukod sa tiyaking ligtas at maayos ang buhay ng bata, trabaho kong hulihin ng taong gustong idabit si Brad dito at linisin ang pangalan ng kaibigan ko. Saglit na huminto si Seki sa pagsalita at tumuhay kay Sheila. Pinag-uusapan na rin lang natin ang mga pangalan. Tawagin mo akong Seki kaysa Mr. Taberna. Ngumiti si Sheila. Bakit Mr. Taberna ang tawag nila sa tatay mo? I wouldn't know. Pasensya na, wala akong ibig sabihin doon. Ganon kasi ang sinasabi ng mga lalaki. Sabi ng huling lalaking kausap ko, huwag daw siyang tawagin gamit ang apelido dahil ganoon daw ang tawag ng mga tao sa tatay niya. Walang problema at sana ay okay lang na tawagin kitang Sheila. Oo, okay lang. Good. Halika na Sheila, doon na nakapark ang kotse ko. Sabi ni Seki.